So mga katek, may nagtanong sa atin kasi na si Sir John Manalo. So yung tanong niya sa atin mga katek sa comment section is, Sir, as 170 meter IP camera to PoE switch pero hindi maka-view. Sir, so yung ibig sabihin ni Sir, hindi daw lumalabas yung capture ng camera around 100 meters doon sa NBR or sa display monitor, no? So yun yung problema ni Sir, no? So may mga PoE switch kasi mga katek na hindi naman support talaga yung 170 meters mga katek, no? Minsan kasi mga katek, talagang totoo is around 100 meters to 130 meters lang yung talagang range. Then depende pa yan mga katek sa computation nyo. Mas malinaw na camera, syempre kailangan nako-compute nyo ng maayos para makuha nyo talaga yung resulta ng camera na yan mga katek, no? So nangyari na sa akin to mga katek, ginawan ko to ng paraan ng solutions, no? So papakita ko sa inyo, i-drawing ko para mas maintindihan ninyo, para kung sakali magkaroon kayo ng problemang ganito is pwede nyo magamit mga katek, no? So mga katek, i-drawing ko na lang dito sa paint, no? So example mga katek, meron tayo ditong PoE switch, ayan, PoE. Then kable, then ito yung camera. So PoE, then yung kay Sir is meron daw siyang 170 meters na cable. So yan yung problema ni Sir, ay lumabas neto camera neto or hindi kayang supplyan ng PoE switch mga katek. So nangyari na sa akin to mga katek. So ang ginawa natin dito is naglagay tayo ng extender or PoE extender mga katek. No, yung PoE extender na nilagay natin dito is no need ng power adapter. So papakita ko sa inyo mga katek kung anong itsura ng PoE extender na yon. Mga katek, ang pwede natin gawin dito sa problema ni Sir is divide natin itong 170 meters sa 2. So ang lalabas niyan is 85. Diba mga katek? So 85 meters na LAN cable. So hindi natin susundin niya mga katek. No? So example, mag-cut tayo dito. Ayan. Then dito is 100 meters. Yan. So then dito naman sa kabila na to is 70 meters. Yan. So 170 meters pa rin siya mga katek. Then maglalagay tayo dito ng PoE extender. Tutusok natin itong PoE extender in papunta sa PoE switch. Then yung out naman ng ating PoE extender is papunta sa camera. So ang magsusupply ng kuryente sa ating PoE extender is yung PoE switch. No need na tayo maglatag ng kuryente para magka-power itong gitna na kinat natin. So ang kailangan lang natin, kable, tusok ka rin sa PoE in, ni PoE extender, then camera, tusok ka rin sa PoE extender out, no? So yan yung pwedeng maging solutions natin dito sa naging problema ni Sir John Manalo. So sana mga katek is nakatulong sa inyo itong simpleng idea lang na to at pwede nyo magamit sa project ninyo. So papakita ko sa inyo mga katek kung ano yung ginamit kong PoE extender. So yung mga ginamit kong PoE extender sa ganitong problema is itong Henata. So yan, so 4 port na yung out nya. Yan. So no need na lang power adapter niya mga katek. So dito nyo lang tutusok yung galing sa PoE switch. Then ito na yung out para sa mga camera. So yan mga katek. Then ito namang isa natin is yung may kasama ng box. So itong isa naman natin mga katek is meron siyang in papunta sa PoE switch, then may dalawa siyang out, no? Isang 60 watts, isang 30 watts mga katek, no? So ito kasi may box na to mga katek. Then ito, pwede nyo siyang ilagay sa NEMA box or junction box mga katek. So maliit lang naman siya. So yung mga ginamit kong PoE extender sa mga ganyang problem, no? So hindi kasi may iwasan talaga yung mga katek, no? Minsan kasi sumusugal tayo sa mga ganyang range. So tingnan natin kung gagana, di ba? So kung gusto niyo magawin ng ganitong product mga katek, meron tayo sa Shopee or pwede niyo akong i-PM for direct orders mga katek. Pwede ko kayong supplyan. So sana mga katek is nakatulong sa inyo itong video to. Simpleng tutorial lang to at sana ay nagkaroon kayo ng idea at pwede niyo magamit sa project niyo. So maraming salamat mga katek.